Where is my son? Yun agad ang tanong ni Morris sa lolo niya nang bumalik siya sa bahay nila. Nagtatakang tumingin sa kanyang matanda. Alam kong may anak ako at tinatago ninyo siya. Tell me, nasan ang anak ko? Ulit ni Morris. Napabuntong hininga ang matanda. I just did that because that woman is planning to hide her again. Hindi ko planong itago sa'yo. Paliwanag ni Harold na para bang sinasabi nito, ginawa lang nito ko ng makakabuti. He is in Tagaytay. He is safe there. You don't have to worry. Paninigurado ni Harold. I want to see him. Saad ni Morris at di na hinintay na makapagsalita ang matanda. Agad na nagtungo kung nasan ang anak niya. Ilang beses na sinubukan niyang tawagan si Riona pero hindi sumasagot ang babae. Balak sana niya itong isama kung nasaan ang bata. Saka na sila magtutuos ng lolo niya kapag nasigurado niya ng maayos ang lagay ng anak niya. Nagdiriwang ang puso niya sa kaalamang may anak na siya, pero may namumuong galit naman para kay Riona. Anong karapatan nitong ipagkait sa kanya ang sarili niyang anak? Makalipas lang mahigit 2 oras, tumigil siya sa tapat ng isang rest house. Agad, nabababa siya sa kotse at nagmamadaling pumasok sa loob noon. Hindi siya makagalaw sa kanitatayuan niya na magsalubong ang mata nila ng isang batang lalaki na nagulat sa biglaang pagsalpot niya. Tatay? Biglang bumuhos ang luha ni Morris nang marinig niya ang sinabi ng bata. Napaluhod siya sa harapan nito gamit ang isang tuhod niya. Ngumiti sa kanya ang bata at agad siyang niyakap. Tatay, saad ng bata. Mahigpit na niyakap ni Morris ang anak. Kilala mo ko? Tanong ni Morris makalipas sa ilang sandali. Magkatabi sila ng bata habang nakaupo sa sofa. Di maalis ang tingin niya rito na para bang nawawala to sa paningin niya. Ngumiti ang anak niya at tumango. Lagi kang kinukwento ni nanay. Sabi niya nasa malayo ka at nagtatrabaho. Sabi niya mahal na mahal mo raw ako pero bakit ngayon ka lang? Tsaka asan si nanay? Inosenteng tanong nito. Muling namasa ang mga mata ni Morris. Totoo yan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka din po namin ni nanay. Malaki ang ngiting sagot ng bata. Namimiss ko na po siya. Sabi po ng matanda, kailangan ko maging good boy para makita ko na ulit si nanay. Good boy naman po ako palagi pero bakit di ko pa rin siya nakikita, tatay? Naiiyak na tanong ng bata. Niyakap ni Morris ang anak. Nabigla siyang mapatingin sa cellphone niya dahil tumunog iyon. Don't bring your child in the city. Let him stay there for a while. Yon ang mensahe ng lolo niya. Di niya alam kung susundin niya ang sinasabi nito pero kailangan muna niyang makausap si Riona. Safe naman ang bata dito dahil inaalagaan to ni Elsa, ang babaeng ngaya nito. Magapong nakipagkwentuhan si Morris sa anak. Nalaman niya na sa isang probinsya to lumaki at maaaring doon nagtago si Riona nang mabuntis to, ang hindi niya maunawaan. Bakit kailangan magtago gayong handa naman niyang panagutan ng babae? Kailangan niyang makausap ng maayos si Riona. Gusto niyang malaman ang totoo. Bumalik siya sa mansyon, pero nang mapadaan sa opisina ng lolo niya, nakita niyang bahagyang bukas yun at may kausap. Kill him. I want him dead. I don't want you to feel again. Utos ito sa kausap. Nagmadaling umalis si Morris, nagtungo sa kwarto niya. He knows that the old man is doing something illegal, pero ang magpapatay ng tao, di niya akalang magagawa nito yon. Malayo ba to sa pagkakakilala niya? Dinig niya ang panganib sa boses nito habang nag-uutos. Mamamatay tao ba ang inaakala niyang pamilya niya? Nang gabing yon, nagsimulang maghinala si Morris sa lolo niya. Pakiramdam niya madami tong tinatago sa kanya. Maging anak niya nagawa nitong kunin kay Riona pero kung di pa sinabi ng ina ni Riona ang totoo, maaaring hindi rin sabihin ng lolo niya kung nasan talaga ang anak niya. Napakunot ang noo niya nang pumasok siya sa isang motel kung saan nais ni Riona na magkita sila. Nasa labas din yon ng syudad kaya medyo malayo pang biyahe. Di niya alam bakit dito napili ng babae na magkita sila. Anong gusto mong pag-usapan natin? Malamig na tanong nito sa kanya. We have a son and you hid him from me? Pananumbat niya rito. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kwarto. Malungkot nang umiti ang babae. Sinabi ba ng lolo mo kung bakit?
I don't want to hide him but I have no choice. Sa tingin mo ba gusto ko magtago? Natigilan siya na makita ang sakit sa mga mata nito. Ibang Riona ang nakita niya. Parang brat ito kumilos na pilit naghahabol kay Winston kahit kasal na ang huli. Isang bagay na hindi niya maunawaan kung bakit ginagawa nito. Explain everything to me. Hindi ako manghuhula. Nagalit si mommy nang malaman niyang buntis ako. Nagtungo ako sa mansyon niyo para ipaalam sa iyong kalagayan ko, pero lolo mong nakausap ko. Sinabi niya sa akin ay palaglag ang bata at sapilitan akong dinala sa isang klinika. Pagkukwento ni Riona. Naikayom ni Morris ang kamao. Umigting ang panga niya dahil sa narinig. Pinatakas ako ng doktor. Nagtago ko sa malayong probinsya sa loob ng 7 taon. Payapa kaming namuhay doon ang anak natin pero nalaman ko na mild stroke si dad kaya't sinubukan ko siyang dalawin upang humingi rin ng tawag kay mommy. Pero ang lolo mong sumalubong muli sa akin, para bang inaabangan talaga niya ang pagbabalik ko. Bakit di mo agad sinabi sa akin? May magagawa ka ba? Gayong ang bilis nga niyang nakuha sa akin ng anak ko kahit na nasa malayo ito. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Riona. Gusto niyang paghiwalayin ko si Winston at George kapalit ng kaligtasan ng anak ko. Naguguluhang napatingin si Morris kay Riona. Nagangat ng tingin si Riona. Hindi ako nagtagumpay kaya't sigurado ko gagawa siyang ibang paraan para masira sila. He is a monster, Morris. Yung lolo mo, masama siyang tao. Puno ng puot na saad ni Riona para sa matanda. Mabilis na pinahid ni Riona ang luha at matapang na humarap sa kanya. He has a big grudge to Winston. Hindi ko alam kung ano pero may nabanggit siya na hindi siya papayag maging masaya ito. Muling saad ni Riona dahilan para matpatingin sa kanya si Morris. Lalo tong naguluhan. Winston is his real grandson. Then why your lolo hates him? Tanong ni Riona na hindi masagot ni Morris. If he hates his real grandson, sa tingin mo ba mahal ka niya? He's always good to me. But he wanted to kill our baby. He kidnapped our son. Is that the good you're talking about? I asked you to meet here so that no one can see us. Kanina pa ako umaga dito and while I'm waiting for you, I'm trying to analyze everything. Napatitig si Morris sa babae habang nagsasalita. Tumayo si Riona. Tumingin ng tuwid sa kanya. He is using you against Winston. You are just one of his pawns. Parang may tumarak sa puso ni Morris habang sinasabi sa kanya ng babae ang bagay na yon. Ayaw tanggapin ang puso niya pero ayaw niya rin maging bingi. Ang malamang binalak ay pa-abort ng lolo niyang anak nila at nagawang ipadukot at itago sana sa kanya ay sapat na para pagdudahan niya ito. Then I will be the pawn that will dispose him. Muling tumayo si Morris. Get our son. I will face the old man. Utos nito kay Riona. Naluhang muli si Riona nang mapatingin siya kay Morris matapos itong sabihin ko nasa ng anak niya. Bakit naniwala ka agad sa lahat ng sinabi ko? Biglang tanong ni Riona nang akmang lalabas na ng kwarto si Morris. Di man lang to nagduda sa mga sinabi niya. Lumingon sa kanya ang lalaki. Because I always trust you, he answered, which made her tears fall. Agad bumalik si Morris sa mansyon. Malakas na binagsak pabukas ang pinto ng opisina ng lolo niya. Naabutan tong nakaupo sa swivel chair. May kausap sa telepono. What? Is it true that you asked Riona to ruin Winston's marriage? I am just doing you a favor. I know I said you two will have a fair competition who will be the heir, but you also know that I want to give you everything. He can't win. Paliwanag ng matanda. Morris looked at him with disbelief. Ngayon niya napatunayang totoong sinasabi ni Riona that this man is just using him. Hindi ba matagal na akong panalo? I have a 6-year-old son but you tried to kill him. Nagngangalit ang bagang nasad ni Morris. Do you really want to give me everything? Or are you just trying to use me to get everything? Naglaban ang mga tingin nila. If I get everything and I die, you will inherit all of this. Gate ng matanda. We just need to eliminate Winston and his sister so that we will have no problem in the future. Di makapaniwalang napatingin si Morris sa lolo niya. You will kill your own grandson? He asked, feeling disgusted with the man who stood up as his guardian and made him believe that they were family. You are my only grandson. Winston never treated me like a family, so it's time to cut ties with him eternally. Malamig na tugon ng matanda. Just sit and let me do my job. Do not meddle if you don't want to disown you too.
Nanatiling nakatayo si Morris sa gitna ng opisina. Gustong sakta na matanda sa harapan niya, pero hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Hawak pa rin nito ang anak niya. Wala siyang nagawa kundi lumabas ng opisina nito. Eksaktong tumunog ang cellphone niya. He's not here. Wala na sila dito. Naiiyak na saad ni Riona sa kabilang linya. Morris ang anak natin. Nagngangalit ang bagang na muling bumalik si Morris sa opisina ng lolo niya. Pababa pa lang sana siya ng hagdan pero hindi niya na yon tinuloy. Where is my son? Tanong niya at nakita ang matanda, naglalaro na ngayon sa hawak nitong barel. The old man smirked. I just transferred him in a safer place. Lumapit siya sa table nito. Marahas na ipinatong niya ang dalawang kamay doon. Tell me where he is, Morris demanded while looking at the old man sharply. He was about to strangle him when two men entered the office and held him. I told you, just do what I said. Are you going to disobey me now? Matalim ang tanong ng matanda. Tumayo sa kinuupuan nito at lumapit kay Morris. I don't want to use force on you, but I hate how you behaved these past few days. You can talk to your son, but you're not allowed to see him for the meantime. Behave, or you will not see him forever. Pagbabanta pa nito. Once I succeed with my plan, I will turn your son back to you. Nangihinang napaupo si Morris sa sahig. Pakiramdam niya hinang-hina siya. Ngayong napatunayan niyang masamangang tao ang lolo niya, wala siyang magawa dahil hawak nito ang anak niya. Napasabunot sa buhok niya si Morris. Muli siyang tumayo para tawagan si Riona. Nilipat niya ng lugar ang anak natin and I think he will kill Winston. Saad niya sa babae habang nakatingin sa bintana. Kung kailangan niya makipaglaro sa lolo niya, gagawin niya para sa kaligtasan ng anak niya. Not just him, but also his wife, his family. Sagot ni Riona kaya natigilan siya. We need a plan. Nagkasundo silang dalawa ni Riona na magtulungan. He will try to search where is his son. Nangako sa babaeng ibabalik na dito ang anak nila. Habang si Riona naman susubukan kausapin si Winston. Kung kailangan nilang makipagkasundo kay Winston at kung kinakailangan niyang magpakumbaba para sa kaligtasan ng anak niya, gagawin niya. Nanatili siyang nakadikit sa lolo niya. Hindi dahil sinusunod pa rin niya ito, kundi dahil gusto niyang malaman kung anong mga binabalak nito. Alam niyang hindi madaling mapakulong ang matanda, lalo na't malaki ang impluwensya nito. Hindi pa rin nagtitiwala si Morris sa lolo niya. Patuloy inaalam ang mga kilos nito, kasabay ang paglalagay ng lihim na recording sa opisina para magkaroon siya ng ebidensya laban dito. Hanggang nalaman nilang pupunta si Winston ng Spain kung saan mabilis sumunod si Riona. She will talk to Winston, pero hindi nila inaasahan ang nangyari dito. Someone tried to kill him. Mabuti't sinundan to ni Riona kaya mabilis tong nasugod sa ospital bago pa to tuluyang mawala sa mundo. Pero mas nagimbal siya na malaman ang nangyari kay George. Nasunog ito o mas tamang sabihin, sinunog ito. He is not just bad, he is devil. Saad sa kanya ni Riona nang makabalik to sa bansa. Nakomato si Winston. Ang asawa naman ito'y nailibing na. Alam niya malaking dagok yun para dito kaya hindi niya mapigilang maawa kahit palaging magkakompetensya silang dalawa. There will be a war if he finds out that I was Lolo who did it, wika ni Morris. Kahit siya parang di makapaniwala na wala na ang babaeng minsan ay kinukulit niya. Ang anak natin. Gusto ko nang makita ang anak natin. Miss na miss ko na siya. Naiiyak na saan ni Riona. Nasasaktan si Morris na makita ang babaeng mahal pa rin niya hanggang ngayon na nasasaktan. Kaya matapos mag-usap, muli niyang kinausap ang lolo niya. Siguro naman ibabalik na nito sa kanya ang anak niya. Kahit magising pa si Winston, mahihirapan na siyang bumangon dahil sa nangyari sa kanya. Siguro naman panahon na para ibalik mo sa akin ang anak ko, wika niya sa matanda. Ngumiti ito sa kanya. Sure, you can get him now, saad na matanda. Binigay nito ang address sa kanya at agad na nagtungo sila ni Riona kung nasan ang anak nila. Nanay? Tatay? Nanlalaki ang mata ni Raven na makita niyang dumating ang mga magulang niya na magkasama. Anak ko! Humahagulhol na saad nito habang yakap na mahigpit ang anak. Nanay, I miss you so much! Napangiti si Morris habang pinapanood ang mag-ina. Mabuti't sumunod siya sa usapan ng lolo niya na ibabalik sa kanyang anak kapag nanahimik siya.
Alam niya kahinaan ang ginawa niya dahil hindi siya gumawa ng paraan para pigilan ng matanda. Pero paano yun gagawin kung anumang oras pa pwede nitong sakta ng anak niya? Hindi na po ba ako kukunin ng mga bad guys? Tanong ni Raven sa kanila. No, hindi na papayag si Naning na makuha kanila. Sagot ni Riona at muling niyakap ang anak. Mabubuo na tayo? Masayang tanong ni Raven at inosenteng napatingin sa ama. Maging si Riona napatingin kay Morris. Hindi ka na aalis, tatay? Kung papayag ang nanay mo. Nakangiting tugon ni Morris at tumingin kay Riona. Hindi ka na ba galit sa akin? Tanong ni Riona at tumayo siya. Bago pinahid ang mga luha niya habang si Raven naman nakayakap sa bewang ng ina. Masyado kitang mahal para magalit ako sa iyo ng matagal. Seryosong sagot ni Morris dahilan para mapatigil ang babae. Mahal? You still love me? Namamasa na naman ang mga mata nito. Yeah, still, as always. Nakangiting sagot ni Morris. Nabawi ni Riona at Morris ang anak nila at nagsimula silang muli. Ilang buwan din na tinago to ng lolo niya. Ayan na, wala na ako magagawa pa. Wala ka namang pake sa opinyon ko. Saad ng ina ni Riona nang subukan itong muling humingi ng tawad sa ina at sinubukan magkasundo sila. Masungit pa rin ito pero pag tumitingin sa apo, lumalambot ang ekspresyon ng mukha nito. Sinubukan buuin ni Morris ang pamilya niya. He and Riona tried to make it work again. Alam niya lahat ng nangyari at handa siyang bumawi sa mag-ina niya. Sa tingin mo ba, matatahimik na talaga tayo? Malaya pa rin ang lolo mo sa kabila ng mga kasamaang ginawa niya. Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan at aaktong pipi? Tanong ni Riona habang magkasama sila sa balcony. Malalim na napabuntong hininga si Morris. Pero kapag nagsalita ako, maaaring mapahama kayo ng anak natin. I need concrete evidences to put him on jail. Masyado siyang maraming galamay. Konting pagkakamali lang natin, maaari tayong mapahamak. Malungkot na napangiti si Riona. Naaawa ko kay Winston. He is suffering because of your grandfather. Nagising na si Winston ayon sa balita niya, pero hindi pa raw ito nakakalakad at tila ayaw nang mabuhay nang malamang patay na ang asawa nito. Sisiguraduhin kong magbabayad si Lolo sa lahat ng kasalanan niya. Kailangan lang natin maging maingat. Sagot ni Morris at hinila papalapit sa kanya si Riona para yakapin. Hindi na ako papayag na mawalay pa kayo sa akin. Bakit kailangan niyong ipakasal ulit siya? Tanong ni Morris sa lolo niya nang malamang binabalak na naman itong ipakasal si Winston sa ibang babae. Tila sinasadyang guguluhin at gaguhin ang buhay ni Winston. Walang ginawa kundi pahirapan ang sariling apo. Nalaman din niya na si Max ang nawawalang kapatid ni Winston na ipabaril to ni Harold Fletcher. Di niya akalain ng isang gaya nito na malapit ng kunin ng lupa. Di pa rin magawang tumigil na gumawa ng masama. Tila hindi titigil hanggat hindi napapahirapan ng husto si Winston. Habang siya'y kumukuha lang ng mga ebidensya sa ginagawa nito. Sisiguraduhin niyang pagbabayaran nito lahat ng kasamang ginagawa nito. Hindi siya papayag na maging tau-tauhan ng matanda. It's none of your business, sagot ng matanda. Napatingin siya sa vault na nasa opisina nito. Nakadikit yon sa pader at sa pagkakaalam niya ay maaari yung mabog kapag pinilit buksan. Di na umimek si Morris dahil alam niyang hindi makikinig sa kanya ang matanda. Walang ibang pakikinggan ito kundi ang sarili. Bumalik siya sa trabaho. Meron na siyang sariling kumpanya, ang Creatives Company. An engineering firm. Maliit pa lang dahil nagsisimula pa. Pero siya, mas mabuting magpatakbo ng sariling kumpanya kaysa umasa sa The Royals na mas kilala na ngayong Fletcher Royals. Si Riona naman nasa bahay lang muna kasama ng kanilang anak. Panatag ng maayos lang ang mga ito hanggang makatanggap siya ng tawag mula sa presinto. Nais daw siyang makausap ni Josephine, ang babaeng umaako ngayon sa kasalanan ng lolo niya. Di siya nagdalawang isip na magtungo dito. Put him inside the jail. Hindi ako papayag na makulong sa kasalanan siya naman ang utak ng lahat. Wika ni Josephine nang magkaharap sila ni Morris. At bakit ko naman yun gagawin? Pakiramdam ni Morris marami tong alam at isa to sa makakatanong para makulong ang matanda. I will give you the reason to put him in jail and hate him forever. Kunot ang noo ni Morris habang nakatingin sa karab. Paano kung di talaga aksidente ang pagkamatay ng ina mo? Kumabog ang dibdib ni Morris. What do you mean? You are not fake. I mean,
You are not really a Fletcher kasi hindi naman niya anak ang daddy niyo. Di makapaniwalang napatingin si Morris sa babaeng kaharap. Tila biglang lumaki ang ulo niya sa mga sinasabi nito. You and Winston are Henry's sons. Tunay kang anak ng tatay mo. You know what happened to your girlfriend before? Lumayo para hindi ma-abort ang anak ninyo. Actually, it was exactly what happened to your mother too. Makulit lang ang nanay mo, bumalik pa. Pinilit na makasal sa kanyang ama mo, kaya't siya ang tinuluyan ng kinikilala mong lolo? Parang gustong sumabog ng puso ni Morris sa galit dahil sa nalaman niya. Buong akala niya na aksidente ang ina niya, pero kung sinasabi ni Josephine ngayon na kagagawan niyo ng lolo niya, hindi na siya magugulat. Sa ginawa nito kay Winston, sapat na yon para maniwala siya kung gaano to kademonyo. Pero akala niya hanggang doon na lang kademonyohan na matanda. Di inakalang pag-uwi niya ng bahay, maaabutan niya ang lobyang umiiyak, kaya taranta siyang lumapit dito. Winston ang anak natin. Kinuha na naman niya ang anak natin. Namalengke lang ako tapos wala na siya pagbalik ko. Nahihirapang saad ni Riona na mukhang kanina pa umiiyak. Nalapitan niya si Riona. Babawiin ko siya. Stop crying. I will save our son. Pag-aalo ni Morris sa babae bago bumaling kay Elsa. Dumarami masyadong atraso sa kanya na matanda. Ngunit di pa siya nakakaalis, dumating na ang mismong pakay niya kasama ng mga tauhan nito. Why did you fucking get my son again? Di napigilang sigaw ni Morris sa sobrang galit niya. Because your wife seems to have done a bad deed. She was the one who helped Winston. Matalim na saad ng matanda at tumingin kay Riona. Because you wanted to kill him. He must die. Walang pusong saad ng matanda. Like how you killed my mother? Puno ng galit na wika ni Morris. Gusto niyang sagurin ng matanda pero alam niyang hindi magdadalawang isip ang mga tauhan nito na paputukan siya. So, you knew about it now. Ngumisi pa si Harold na parang wala man lang tong naramdamang konsensya sa ginawa. You are a murderer. You never loved me. You are just using me? Galit na saad ni Morris. Ubos na ang pasensya niya sa matanda. Lagi na lang dinidami ang anak niya pag may mga bagay siyang nagagawa na hindi nito gusto. Alam niyang hanggat dito nakukulong at nagbabayad sa kasalanan nito, hindi matatahimik ang buhay niya. Nila. I told you to behave, remember? Puno ng kademonyohang saad nito. Get the key from Winston and I will not bother your family anymore. Pero kailangan maunahan mo ko kung hindi, baka mauna ka pa sa bastardong yon. Sinubukan niya tong suntukin, pero maaga pang tauhan nito at nasiba siya, kaya napaupo siya sa sahig. You killed my mother? Pinatay nito ang kanyang ina. Para siya maniniwalang hindi na sila nito guguluhin kapag nakuha ang susing gusto nito. Hindi niya na kaya pang pagkatiwalaan ang mga sinasabi nito. Kasalanan ng nanay mo. Kung nanahimik na lang siya at hindi pinilit maging parte ng pamilya. Kung di kanya pinagpilitan para maging anak ng ama mo, buhay pa sana siya ngayon. Kaya umayos ka. If you don't want to end up like her, you will follow my order. Remember that your son is still with me. Do something that is against me and your son will pay you for your action. Tila wala man lang pagsisi sa mukha nito sa mga sinabi. Tiningnan lang siya nito bago siya nito iniwan na nakaupo sa sahig. Naikayom ni Morris sa mga kamuon niya ng oras na yon. Alam niyang wala siyang laban sa matanda ngayon pero sisiguraduhin niyang magbabayad ito. Lumapit sa kanya isang maedad na babae. Pasensya na sir, natakot po ako kaya wala na ako nagawa nung kunin nila si Raven. Tinutukan po kasi nila ako ng baril. Hingi ng paumanhin ni Elsa. Napatingin si Morris kay Riona nang yakapin siya nito. Dapat siya ang umaalos sa babae. Pero parang mababalo na rin siya sa nalalaman at nangyayari. All his life, ampon ang tingin niya sa sarili. Nakikihati sa mga bagay na akala niya wala siyang karapatan. Nalaman na niya kung sinong kanyang ama, dapat masaya siya. Pero habang iniisip niya yon, pakiramdam niya, nagkandalit-siletse ang buhay niya dahil sa anak na siya ng ama niya. Gaya ni Winston, wala silang pagkakaiba. Morris, napatingin si Morris kay Riona. Nasa kwarto na sila ngayon, pero di niya maiwasan mag-isip ng malalim. Hanggat hindi niya nababawi ang anak niya, hindi siya matatahimik. I need to end this. He needs to stop. Determinado ang saad ni Morris. Pagod na siya. Nasasaktan siya sa mga nalaman niya, sa tunay na pagkamatay ng ina niya, sa totoong pagkatao niya pero wala siyang oras para indahin yon. Nasa panganib ang anak niya. Mas iniisip niyang kalagayan nito.
Lagi itong ginagamit ng matanda para mapasunod siya sa mga kahayupan nito at magpakalayo-layo sila. Alam niyang mahahanap pa rin sila nito kaya oras na para tapusin niyang kasama nito. Agad siyang nagtungo kay Winston kinabukasan. Desperado siya kaya't gagawin niyang lahat para makuha ang susing hinahanap ng lolo niya. Kailangan mabawi muna ang anak niya bago siya kumilos laban sa matanda. Sigurado siya na yon ang susing makapagbubukas ng vault kung saan nakalagay ang last will and testament. Pero wala raw alam si Winston sa sinasabi niya, kahit na nang sabihin niyang alam niya kung nasan ang asawa nito. Tila hindi to naniwala sa kanya. Mukhang hindi na talaga to umaasang buhay pa ang asawa nito. He even gave a random place to make him believe, pero wala rin talaga siyang napala kay Winston. At night, they even ate dinner together in the mansion, acting like they're still a family, kahit kalaban ang turing sa isa't isa. Pero alam niyang nakikiramdam din sila sa isa't isa. Kinabahan siya na ibigay ni Winston sa lolo nila ang susing pinapahanap nito sa kanya. Kaya nang dumating ang hating gabi, binalak ngayong nakawin pero rinig na rinig niya ang pagwawala ng matanda nang malaman nitong peke yon. Kung ganon, naisip ni Morris na alam na ni Winston ang lahat. Naggagaguhan na lang silang tatlo at sisiguraduhin niyang sa larong sinimulan ni Harold Fletcher, siya ang mananalo. Babawiin niya ang dapat bawiin. Nanatili si Morris sa mansyon ng gabing iyon. Nagising na madaling araw na maramdamang dumating si Harold at kitang-kita kung paano binaba ng tauhan nito si Winston, dinala sa bodega sa likod bahay. He got all the pictures. Sinigurong may kuha siyang nanarawan para mas madiin to sa ginagawang krimen. Hindi na siya nakatulog at binantayan niya itong bumalik sa mansyon. Siya namang sumalisi para magtungo kung nasan si Winston. Pero gulat siya na makita niyang napatumba na ito ng mga tauhan ng lolo nila. Hindi rin to nagulat nang makita siya. Pinilit niyang hingin dito ang susi. Sinabi sa lalaki magkapatid sila at nilabas siya rito lahat ng sama ng loob niya habang nakatutok ang baril na hawak niya. Pero agad nito yung naagaw sa kanya. Nang sabing ibibigay nito sa kanyang susi, kapalit ng tong niya para makatakas to, saka bumalik si Harold Fletcher. Akala ni Morris katapusan na nila at di niya na mababawi ang anak niya pero mabuti at agad dumating ang mga polis. Nahuli si Harold Fletcher at mas lalo siyang naiyak na malaman niyang nahanap na kung nasan ang anak niya. Nanghihinang napaupo na lang siya sa semento. Ngayong nahuli na ang taong nagdulot ng maraming sakit sa buhay niya, pakiramdam niya, may tinik na natanggal sa lalamunan niya. Go home now. Kami nang bahala dito. Napatingin siya sa isa sa mga kaibigan ni Winston. Kahit pakiramdam ni Morris, pagod na siya, agad siyang tumayo at tumakbo sa kotse niya. Pinaharurot niya ang kotse sa bahay nila. Tanging si Elsa lamang ang nandoon na nadatnan niya. Naupo siya sa sofa. Di pa rin siya mapakali pero nang bumukas ang pinto at makita ang anak na patakbong lumapit sa kanya, di niya napigilang lumaglag ang luha niya. It's over now. It's over now? Saad ni Riona nang yumakap din to sa kanya. Yes, it's over now. Mabubulok na sa kulungan si Harold Fletcher. Matatahimik na sila ng totoo. Wala na magtatangkang dumukot muli sa anak niya para gamitin laban sa kanya. I'm sorry. Napatingin si Riona kay Morris nang bigla to magsalita. For what? Dahil sa akin kaya't naging magulong buhay mo. Siguro kung di ako minahal mo baka hindi mo naranasan lahat ng naranasan mo. Ngumiting lumapit sa kanya si Riona. Tumayo sa gilid ng kama, hinawakan na magkabilang pisngi niya. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan, demonyong matandang yon. At kung babalik ako sa nakaraan, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Nakangiting saad ni Riona. Kahit di ako kasing tapang ni Winston? Alam ko ang ginagawa ni Lolo pero nagbulag-bulagan ako para sa sarili kong kapakanan. He did not use me. I let him use me. Hinayaan kong madala ng galit at inggit ko kay Winston para maging bulag sa katotohanang minamanipula lang niya ako. I'm stupid, Riona. Umiling si Riona. You are not. You just trusted the wrong person. Matapang ka. Matapang ka kasi nagawa mong sikmurain lahat. Nagawa mong kalimutan yung nararamdaman mo kasi kailangan mo maging matapang para sa amin ang anak natin. At nagpapasalamat ako sa iyo na kahit tinago ko siya na matagal na panahon, hindi mo pinagdudahan na anak mo si Raven. Na kahit matagal akong nawala, ako pa rin. Kaya't hindi ko pagsisisihan na ikaw ang minahal ko. Kasi alam kong kaya mong gawin lahat para sa amin ang anak mo.
Madamdaming saad ni Riona. Mahigpit na niyakap ni Morris ang babaeng nakatayo sa harap niya. I love you. Naramdaman niya ang kamay ni Riona na humaplo sa buhok niya. Mahal na mahal din kita. Matapos masampahan ng kaso si Harold Fletcher at masiguradong mabubulok na to sa kulungan, agad silang dalawang humingi ng tawad sa nagawa kina George at Winston. Si Riona nang subukan niyang sumingit sa relasyon ng dalawa at si Morris sa mga maling nagawa kay Winston. Di rin inaasahan ni Morris na ibibigay sa kanya ni Winston ang susi. Nabuksan nila ang vault at mabilis tumulo ang luha ni Morris nang mabasa ang pangalan niya sa mensahe ng kanyang ama. To my children, Winston J.C., Morris and Princess Hannah May. Yon agad ang unang linya ng last will nito. Naalala niya laging sinasabi ng ama niya nung nabubuhay pa ito, You are my son. Di man ito sinabi ang totoo pero ginawa nito lahat para iparamdam sa kanya gaano siya kahalaga dito. Naiintindihan niya bakit galit sa kanya si Winston noon. Siya naramdaman niya kung paano magkaama, isang bagay na hindi na naranasan ng kapatid niya. Maaaring kumpara kay Winston, mas maswerte siya dahil hindi niya naranasan ang naranasan ito pero pag nakikita niya to, di niya maiwasang humanga dito ngayon. Dito gaya ng inaakala niyang mayabang at madamot. Kahit kapatawaran hindi nito ipinagdamot sa kanya, he divided it equally. But I think it's better if you're the one who will handle the royals. Hindi ako pwede madagdagan pa ng trabaho. Bawal ako maging busy, lalo na't manganganak sa George. Kapag bumalik si Max, you can train her to help you. Saan ni Winston habang tila walang alam sa malaking yaman na mamanahin mula sa ama nila. Are you sure you're okay with that? I don't want to hold grudges with you. We both suffered because of that old man. That's enough. We are old enough to fight for a cent. Bale walang sagot nito. Multi-millions, not cents. Kinamot ni Winston ang kanang kilay. Basta ikaw na ang bahala. Kuya mo ako kaya makinig ka sa akin kahit ngayon lang. Natawa si Morris sa sinabi nito. Before, he was like a stray dog. Parang di alam ko anong pagkatao niya. Hindi inakalang ang taong tinuring niyang malaking kakompetensya ay siyang makakasama niya sa huli. He will be happy to be his younger brother from now on. His world shattered a lot of times. When his mother died, when his stepdad died, whom he did not know was his real father, and when Riona left him. Akala niya he was always meant to be alone. Pero ngayong nalaman ang totoo at mabilis silang nagkapatawaran ni Winston, may pamilya pa pala siya. Nagkamali lang siya na si Harold Fletcher ang nagawa niyang sundin at paniwalaan. The old man gave him a lot of promises and he was not aware that he was poisoning his mind. Ngayon ito ng pagkakataon para bumawi siya. Tatay! Di mapigilang mangiti ni Morris na makita ang anak niya, nagmamadaling lumapit sa kanya. Craven is undergoing a therapy. Kahit sabing dito nasaktan, gusto niyang masiguro na walang trauma ang anak niya. He wants him to live a normal life. Binuhat niya to kahit malaki na to. Where's nanay? Kitchen. Humakbang siya papunta sa kitchen at napangiti siya na mas malaki na makita si Riona nagduluto. Agad siyang lumapit dito at tinirikan to sa pisngi. He's lucky to have her, his family. Riona is the last piece that will always complete him. His life was like a puzzle, and Riona is the piece that is located in the center. Kapag wala ito, kitang-kita ang kulang sa kanya, sa buhay niya. I love you. Bulong niya dito kaya napalingon to sa kanya. I love you too. Muli niya tong hinalikan na mabilis sa labi bago sila lumabas ng anak sa kusina. Mabilis siyang nagtungo sa kwarto at katulungang anak. Kinuha nila ang tinago nila sa ilalim ng kama kahapon bago nagsimulang nagpalobo at mabilisang nilagyan ng dekorasyon ang buong kwarto nila. May mga ilaw nang niligay para siyang magsisilbing liwanag, sinulatan ng cardboard na hahawakan ng anak mamaya. Kahapon nila napag-usapan ang plano niya kaya nga maagap siyang umuwi ngayon mula sa trabaho. Nang maramdaman na papalapit na sa kwarto si Riona, agad nilang pinatay mag-ama ang ilaw, kasabay ang pagliwanag gamit ng mga LED lights na sinabit nila. What's this? Naguguluhang tanong ni Riona. Nanay! Napatingin si Riona sa anak. Napanganga ito kasabay ng pagtulo ng duha. May hawak na cardboard si Raven at ang nakalagay doon, Will you marry me? Napatingin siya kay Morris na nakaluhod na ngayon sa harapan niya habang may hawak na singsing. I know I'm not perfect. I failed to protect you.
Nasaktan ako nung akala ko iniwan mo ko pero alam mo ba, araw-araw isa lang hinihiling ko. Yung bumalik ka at sabihin mong ako pa rin ang mahal mo. Handa kitang tanggapin ng walang pag-aalinlangan. Ganon kita mahal. At ngayong binigyan ako ng ikalawang pagkakataon na makasama ka, hindi na ako papayag na mawala ka pa ulit sa akin. Ikaw ang piraso sa buhay ko na siyang makakabuo palagi sa akin. Let me love you forever, Riona. You and our son. Will you marry me? Agad na tinuwid ni Riona ang kamay niya sa harapan ni Morris. Yes, kahit sang simbahan pa yan. Nang isuot ni Morris ang singsing kay Riona at halikan niya ito, napatalon sa tuwa si Raven habang pinapanood niya ang kanyang mga magulang. Sabay na napatingin sina Morris at Riona kay Raven. I love you, nanay, tatay, sigaw ng anak nila. I love you too. Sabay na sagot na Riona at Morris bago mabilis na yumakap sa anak nila. Ito na ang simula para bumawi siya sa mag-ina niya. Babawiin niya ang mga panahong nagkahiwalay sila. Sisiguraduhin niyang ibibigay niyang lahat para kay Riona at Raven. He is no longer a stray dog. He found his home now. No more shattered pieces. He is complete now.